Kapagpalang araw po, kaibigan. Nandito po ngayon sa tahanan at kasama ko po si Sister Roslyn, ano? Ito po siya. Tingnan natin, ano? Baka sabihin niyo, wala ko kasama yan. Sister Roslyn, no? Kaway-kaway yan. Yung kumaway po siya. Ang dadalhin natin ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ang Biblia, ang sukatan. Parang isang tao masabi mong, ay ako may pananampalataya ako. Ay ako naman may paniniwala ako. Lahat naman tao may pananampalataya. Sa panahon ng Panginoong Yesus, nangangaral siya. May mga nagsasabing mga tao, may Pariseo, may Saduseo, may Skriba. Yan. Yung ito, lahat ng ito, kababayan ni Jesus Udyo. Pariseo, ibang aral. Skriba, ay Pariseo, Saduseo. Magkaibang aral. Pareho silang Udyo. Yung Pariseo pala, Pharisees, sila yung nag-translate ng Biblia. Sila yung nagtuturo sa panahon nila. Kumbaga sa panahon nila, sila yung matalino. Nagpapatutuho ng Ebanghelyo sa panahon nila. Pero, dumating ang panahon, itong taong ito, Pariseo, Saduseo, anong sabi ni Jesus? Pareho silang useless. Isipin mo, nangangaral sila, pero nung panahon na yon, anong sabi ni Jesus sa kanila? Tignan natin dito sa epistola ng ating Panginoong Yesus Kristo sa kanila. Meron kasi siya sinabi rito, ano? Tignan natin. Ito, 23:30. Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at pariseo, mga mapagkunwari. Hinaadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Ito palang mga taong ito, sila'y nagtuturo. Pero, anong sabi ni Jesus? Kahabag-habag kayo. Mga tagapagturo ng kautusan at pariseo. Kita mo, nagtuturo, pero ano sabi ni Jesus? Inaadlangan ninyo ang tao para makapasok sa langit. Hindi na nga kayo pumapasok, inaadlangan pa ninyo ang nais pumasok. Kaya sa panahon na yon, meron ng religion. Pariseo, Saduseo, o Eskriba. Pero hanggang sa dumating sa ating panahon, meron pa rin pangangaral. Anong layunin? Bakit kailangan ibahagi ang salita ng Diyos sa tao? Ang sabi ni Apostol Pablo sa Timoteo, may dalang katotohanan ang pagliligtas ng Diyos eh. Unang Timoteo chapter 2:3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos sa ating tagapagligtas. 4. Ibig niya nga lahat ng tao'y maligtas at makahalam ng katotohanan ito. Yun ang gusto ng Diyos mangyari. Yung katotohanan ng pagliligtas niya sa ating mga tao, yun ay dapat dalhin natin sa tao. Kaya mayroong pangangaral. Hindi tayo nangangaral o hindi ako nangangaral dahil sa ano paman. Actually, wala namang bayad dito eh. Hindi naman nakaswelduhan dito. In 20 years, wala naman nagbibigay sa akin na sweldo. Brother, sweldo. Pastor, ito sweldo. Hindi. Even ang church na kinabibilangan ko, ito, bayad mo o sweldo mo. Wala. The purpose is yung katotohanan, dalhin sa tao. Kasi yun ang gustong mangyari ng Diyos. Ang lahat ng tao dapat malaman ito. Tao ka mang masama, tao ka mang mabuti, tao ka mang mayaman, tao ka mang mahirap. Dapat malaman mo ang katotohanan according sa ating Panginoon Diyos. Ano yon? Ang kanyang pagliligtas. 1:16. Anong sabi ng kasulatan? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Pag-ibig ang pinag-uusapan sa tao. Kaya't ibinigay niya kanyang kaisa isang anak na si Jesus. Upang sino man sumampalataya sa kanya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Pag napangaralan ka ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesu-Kristo, doon uusbong yung salitang pananampalataya. Paano magsisimula ang pananampalataya ng isang tao? Pwede bang halimbawa, may dumating sa iyo kaibigan mo, sabihin mo na yung kaibigan mo, tatlo sila. Nagkwento sila, iba-iba kanilang kwento tungkol kay Jesus. Tandaan natin, yung tatlo mong kaibigan, nagkwento sila tungkol kay Jesus na walang Biblia. Siyempre, dahil kaibigan mo sila, maniniwala ka. Alin ang susundin mo kaya dun sa tatlo na yun? Na wala naman silang Biblia ng hawak. Bagamat, kahit sabihin, parang totoo ka mo. Pagkatapos, paano mo ngayon ikukwento sa mga ibang tao? Kasi nga, tatlo sila, iba-ibang kwento nila. Paano? Pag dumating ang panahon, yung palang pinagkunan nilang kwento, ay yung isang tao may alam sa kwento, ay nakaharap mo. Ano kaya ipatutuo mo sa kanya? Kwento ni ganito, kwento ni ganyan, kwento ni ganyan. Siyempre, napakahirap. Ang ikukwento mo, yun nakasulat sa Biblia. Anong sabi ni Apostol Pablo? Ito ang gusto ng Diyos. Yung katotohanan. Alin yung katotohanan? Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo para saan? Para sa ating pananampalataya. Bakit? Lahat tayo nagkasala, tayo sister, no? Kaya ba natin bayaran ang kasalanan natin sa Diyos? Hindi. Kaya ba natin tubusin ang ating sarili sa Diyos? Hindi. Wala. Alin lang si Jesus ang pwedeng tumubos. Kaya siya napako sa cross upang tubusin ang ating kasalanan sa Diyos. Siyang isinakripisyo alang-alang sa atin. Kaya sabi niya, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Wala siyang binanggit. Pilipino, China, o Amerikano, o kung ano man. Tao. Lahat ibig sabihin ng tao. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesu-Kristo, sa kanyang tagubilin sa kanyang mga apostol, bago siya umalis sa babaw ng lupang ito, ang sabi niya, Marcos 16:15, sinabi ni Jesus sa kanila. So, sa kanila, meron siya kausap, mga apostol. Umayo kayo sa buong mundo. Ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. 16. Sino man sumasampalataya, at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So, dalawang salita lang. Yung sumasampalataya, maliligtas. Yung hindi maliligtas. Hindi ba napakadali lang naman yan? So, anong dapat natin gawin? Ang sabi niya, yung sumasampalataya. Ngayon, paano mo malalaman ang pananampalataya? Dito sa Roma, this is chapter 10. Verse 17. Anong sabi ni Pablo? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Kailan lang nagkakaroon ng pananampalataya ang isang tao? Once na siya makapakinig ng pangangaral according to Jesus Christ. Kapag hindi kay Kristo ang aral, tingnan mo walang personalan ng Bible study. Wala rin paninira ng reliyon. Walang paninira ng reliyon. Tingnan mo, sa dami ng reliyon dito sa ibabaw ng mundo, yung dalawang huri lang na reliyon sa panahon ni Jesus, Pariseo, Saduseo. Ano sabi ni Jesus? Kahabag-habag kayo. Pariseo, tagapagturo ng kasulatan. Inahadlangan nyo mga tao na makapasok sa langit. Hindi na kayo papasok. Absolutely, hindi sila papasok sa langit. Inahadlangan nyo pa ang mga tao. Isipin mo, noong pala panahon ni Jesus, meron na pala nangangaral na kontrabida sa Diyos. Alam mo ba yung kantang Ama Namin? Alam ko po yung kantang yun, pero hindi ko naman siya Kaya mo kantayin? O, kantayin natin.
Pwede ka ba sumabay? Sige po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa at hanggang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. Yan mo kami sa lahat ng masama. Yes. Anong sabi ron? Yan mo kami sa lahat ng Yan. masama. Ang Diyos lang ang makakatulong to protect ourselves against Satan. Kaya sabi niya, yadya mo kami laban sa masama. Ibig sabihin, laban kay Satanas. Kaya sa buhay natin ito, sister, ano pa nakapaloob dun sa kanta na yun? Sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Kung sino yung susunod dito sa lupa, ano man ang iyong lahi, mayaman, mahirap, maitim, maputi, bata, matanda, ano man nationality mo, pag sumunod ka sa Diyos, ikaw ang papasok sa langit. Sabi ni Jesus, tignan natin ang kanyang epistola, Mateo chapter 7, verse 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Maliwanag ang sinabi ng Panginoong Yesus, in the day of judgment, ito ang batayan ng Diyos sa kanyang paghuhusga sa tao. Ano yon? Pag nakita, bubuksan ang libro sa langit. Pag nakita ang buhay mo nakatala sa libro ng buhay, ikaw yung papasok sa langit. Sister, sa buhay natin ito, oo, sabihin na natin, mahirap. Mahirap po sa mahirap. Talagang papahirap ang buhay. Noong araw, makakabili ka ng 5 pisong gulay. Ngayon, makakabili ka pa ba ng 5? Yung natural ngayon, ang presyo ngayon tumataas. Wala tayong magagawa dyan. Yan ang realidad ng buhay. Nung nabubuhay yung tiyahin ko, sabi niya, isang kaban ng bigas, 50 centimos. Isang kabang bigas, 50 centimos. Yung 50 kilos, magkano na ngayon yun? Mahigit 2,000. O umabot pa ng 3,000. Isang kaban. Panahon na nga po yung kwento ng tiyahin ko. Pero anong nangyari? Panahon ni Marcos ngayon, magkano ang bigas ngayon? Di po ba? Kaya tayo mga tao, sister, ano sabi niya? Sasampalataya kay Jesus. Tanungin kita, personally. Ang pananampalataya, sabi ni Pablo, kung meron kang marinig na aral about Jesus Christ. Isang aral lang about Jesus Christ lang. Merong aral na, huwag na natin banggitin, baka masaktan ka. May iba't ibang aral na dalahan tao, hindi kay Kristo. Kaya maraming tao hindi rin papasok sa langit. O di ba, wainchik ka, sino pinaniwalaan mo? Si Buddha. O Diyos ba si Buddha? Hindi, tao din si Buddha gaya natin. Ang taguri kay Buddha, the shining one. O, ibig ba sabihin kung kay Buddha ka nananalig, pupunta ka sa langit? Hindi. Kasi tao siya, hindi siya Diyos. O nananalig ka kay Maria, pupunta ka ba sa langit? Hindi rin, kasi hindi naman Diyos si Maria.
No, sumasampalataya ka sa mga apostoles ni Jesus, pupunta ka sa langit, hindi rin. Hindi sila yung mga Diyos. Pupunta ka sa langit pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos dito sa lupa hanggang sa langit. Sino may sabi? Si Jesus. Sister, sumasampalataya ka ba sa Panginoong Yesu Kristo? Amen. Narinig niyo po ang sagot niya? Yes. Magkakaroon lang ng pananampalataya ang tao kapag siya ay makakapakinig. Pero sabi ko nga po, kung meron kang tatlong kaibigan, nagkwento sila, si alin kaya ang tama sa kanila? Iba-iba yung version nila. O, paano? Kailangan isang aral lang. Anong aral? Yung aral ni Jesus. Panguli, sister. Ang sabi sa Mateo 28, ang sabi rito, 19, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ang Pilipinas ay bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang sasamahan ng Panginoong Yesus na mga taong nabubuhay sa lupa hanggang sa katapusan ng panahon ay walang iba yung susunod sa haral ni Jesus. Kaya, hindi mo pwedeng sabihin ikaw ay taong reliyoso kung ang sinusunod mo iba-iba. Halimbawa lang, panatiko ka kay Maria. Tama ba yan? Mali yan. Hindi Diyos si Maria. Yan ang ibig ko sabihin. Ang sasampalatayan po natin, isa lang, ang Panginoong Yesus. Sino yung Panginoong Yesus? Yung totoong Yesus sa langit. Yun nakahupo sa kanan ng Diyos. Yun ang totoong Yesus. Yun ang nagliligtas at namamagitan sa atin. Panguli. Hebreo chapter 7. Pasok na ba? Pasok na ba? Chapter 7. Sabi rito, Hebreo 7, 24. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kahit walang katapusan ang kanyang pagkapari. 25. Dahil dito, lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Kita mo? Si Jesus ang tagapagligtas. Through Jesus. At namabagitan para sa kanila. Sino yung kanila? Yung mga mananampalataya sa Kanya. Amen. Sister, maraming salamat sa iyo, ano? Nawa, yung sinasabi ng Biblia, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi mo, sumasampalataya ka kay Jesus. Tama ba? Willing ka bang magpabautismo kung sakali? Pwede naman po. Okay. Hindi naman kita minamadali dyan. Sinabi ko lang yung nakasulat. Just in case gusto mo, di ba bautismuhan ka? Di ba? Nasa iyo pa rin yan. Kasi ang tao pa rin na magpapasya ng ating kaligtasan. Hindi ang kung sino man. Tayo po ang magpapasya. Kung tayo ay gustong makarating ng langit. Kaya pagdating sa hukuman ni Kristo, bawat isa aharap upang magbigay sulit sa Kanya. Sarili mo ang iaharap mo pagdating ng araw. Hindi yung may pamilya ka, yung pamilya mo, hindi po pwedeng gano'n. Ano po? Bawat isa, sabi niya, magbibigay sulit sa hukuman ni Jesus. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa katotohanan na dinala mo sa amin sa oras pong ito. Nawa, yung datnan ng video nito, bless mo po ang bawat isa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Okay? Like nyo po. Kung gusto nyo i-like nyo. Kung gusto nyo mag-comment. Pero kailangan biblical po para masagot din kayo ng biblical.
mag-share kayo. Mas maganda i-share nyo. Bakit? Biblical nga. So, kung inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, nasa tahanan po tayo. Ngayon, nila sister. Sister, anong pangalan mo? Roasted po. Roslyn. Yan. Dito po sa loob, sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.